Hello mga kaguro, kumusta po? Ang episode natin ito ay ang ikalawang bahagi ng pakikipanayam kay Secretary Angara na kung saan inilatag nito yung kanyang mga magagandang plano para sa DepEd. Hali kayo at ating panoorin. Meron tayong 5-point agendas nakabase dun sa mga utos ng ating Pangulo at sinabi, definitely yung teachers dapat maginhawa at ma-improve yung quality of teaching. Dun sa learning delivery, dapat on time na yung mag-deliver ng ating mga libro, hindi na delay, yung mga computers, yung mga pangangailangan, yung construction of classrooms, yung learning environment, yung binanggit nyo, wala na dapat mga bullying yan. At sinabi rin niya, sana yung mga graduates natin ng senior high school, mas maganda yung chance ang makakuha ng trabaho. So nakafocus ho tayo dyan. Para yung pangako natin na hindi na kailangan mag-college lahat ng bata ay maisakatuparan natin. Yan ang utos ng ating mahal na Pangulo na dapat bumalik tayo sa dating school year. Dahil naurong yan ng September, kung naalala nyo. Pero nung sinubukan natin, September hanggang May or June yung ating school year, init na init yung ating mga bata at nagkaroon ng heat stroke, yung iba dinala sa ospital. So sabi ni Pangulo, balik na lang tayo sa dating schedule. So ngayon, June to April na tayo or June to March ang pasukan. So, sir, ano pa po yung mga initiatives ng DepEd para naman makasabay sa makabagong teknolohiya ang ating mga estudyante at ang mga eskwelahan ngayong 2025? Yes. Given na nakat yung budget din sa ating... Baka hindi ko kinumpleto yung kwento, nahanapan ng paraan yan. So, this year, tuloy pa rin yung computerization programs ng ating departamento sa tulong ni Pangulong Bongbong at ng kanyang economic managers. At yung pagbibigay ng computers, we'll be able to give maybe 800,000 gadgets this year. So, each school sana merong yung tinatawag na e-cart or roving library na pwedeng gamitin ng lahat ng estudyante sa paaralan. At maraming software na nakakatulong sa ating mga teachers. Meron kaming tie-up with Khan Academy. At dito, nakaplano na yung lesson ni teacher. So, dati, kung 1 or 2 days, isa-dalawang araw para gawin ng maestro o ng teacher yung kanyang lesson plan. Ngayon, 1 oras, magawa na niya yung lesson plan niya for that day. Ma-review na niya. At pati yung quizzes niya, yung pag-check ng quiz, tapos yung resulta, nandoon na lahat. Basta kinuha ng bata sa computer niya. Okay? Pwede rin sa cellphone or sa tablet. So yun yung mga tie-ups natin. Tapos marami tayong free software, maraming umaalok. Yung Smart nag-alok ng free 5 gig dito sa Khan Academy. Tapos yung Khan Academy nagbigay naman ng Artificial Intelligence Tutor or AI Tutor. Ibig sabihin nun, kahit malaki yung klase niya, may ginagawa pa rin yung bata siya. Kunyari may mabagal, may advanced, dito muna siya sa mabagal, para mabigyan niya yung attention niya dito. Yung advanced student, hindi naman mag-aantay dahil may kausap siyang parang teacher din sa computer. Dahil napaka-advanced na yung teknolohiya, kala mo may tao kang kausap, pero pala AI lang yun. So yun ang kagandahan ng teknolohiya ngayon. Maraming mariresolvang problema. Balikan natin, sir, yung nabanggit nyo kanina na private-public partnership in terms of yung pagtatayo ng mga classroom. So, ngayong 2025, sa tingin nyo, gaano karami? O meron na bang nakalatag na mga proyekto under this partnership? At sa tingin nyo, ilan po yung madadagdag Well, na ang classroom? tinutulak naming public-private partnerships aabot sa 105,000 classrooms ang ifa-frontload natin during the term of President Marcos. Iumpisa natin yun, pero alam natin matagal ang construction. Maaari yung iba doon, hindi matatapos sa termino ni President Marcos. Pero importante, sa tingin ng ating mahal na Pangulo, maumpisahan natin and we make significant progress. Hindi lang yung taon-taon, ito lang nagagawa natin. Gusto niya, dramatic, maramdaman ng tao talaga yung pagbabago. Sa lahat ng probinsya ba, sir? We have 3, yes, all over the country to, Joey. At meron tayong 3 packages. Ang pinapakiusap lang natin sa Pangulo, yung mga approvals ng mga ahensya, minsan tumatagal yan. Tapos yung mga approvals sa local governments, sa permits, sa construction permit, sana tumulong ang Office of the President sa pag-facilitate. At yan, walang atubiling sinabi ni Presidente, ay tutulong kami dyan. Partner nyo kami dyan sa pag-implementa niyan dahil very important sa Marcos administration yung ma-close yung classroom gap. So, hopefully, maumpisa natin yung 105,000. Pero yung first package is only 15,000. That's already na dinidiscuss na sa NEDA. Yan kasi yung approval process ng public-private partnerships. You must go through the NEDA screening process.
Kasi yung PPP Center sa ilalim ng NEDA yan. Tapos dadaan ka ng NEDA ICC and eventually to the NEDA board. So medyo masalimuot yung proseso, pero sinasabi namin, nagawa na ito dati, na pakita na successful na ito at may interest, significant ang interest ng pribadong sektor. So, basta ma-roll out natin to ay magandang pangitahin dito sa ating mga kababayan na very serious ang Marcos administration sa edukasyon at tinitingnan na edukasyon talaga yung panlaban sa kahirapan. So, paano naman tinitiyak ng DepEd na tuloy-tuloy lang yung pag-aaral ng mga estudyante, lalo na dun sa mga nasa evacuation centers, like for example, yung dun sa pagputok ng Bulkang Kanlaon? Yes, well, actually, batas tayo na dapat may mag-construct ng evacuation centers. So, sana tumulong dyan yung ating mga mayors, mga governors, at mag-construct ng, dahil talagang kawawa dahil kahit hindi na umuulan, hindi pa rin makapasok yung mga bata dahil nandoon pa rin yung evacuees, di ba? So, isang linggo, dahil sa bagyo, walang pasok. Sa sunod ng linggo, wala na naman pasok dahil nag-aayos pa yung mga tinamaan ng bagyo. So, sana... nag-iiba yung sitwasyon sa school Kasi nagko-cover ako dati ng mga ganyan, evacuation center. Tapos pagbalik ng mga estudyante, nagre-reklamo sila kasi nasira yung gamit. Yes, totoo yan. Dumumi, ganyan. Totoo yan. Dahil gumagamit ng CR. Yes. Siguro, kung dati, 50 o 100 ngayon gumagamit ng comfort room, nasa 300. So talagang, nakawawa din yung mga paaralan sa mga ganitong lugar. So, importante po na yung ating local governments ay tumulong din po sa problema na ito. Pero hindi ba, sir, may maximum number of days lang dapat na gamitin? Oo, pero para mo sasabihan yung mga nawalan ng bahay na saan sila pupunta? Diba? Tapos sa case ng Kanlaon, ongoing pa yun. Ongoing, yes, correct. Kahit hindi pumuputok, minsan mausok. So, kahit may batas ka, titingnan mo yung sitwasyon sa baba, kung ano talagang nangyayari. At kailangan magmalasakit din tayo sa mga kababayan natin. Sa issue naman, sir, na at challenges sa mental health ng ating mga teacher, meron po ba tayong programa para i-address yung kanilang well-being? Yes, may Wellness Wednesdays kami sa DepEd na kung saan may mga panibagong mga tips sa ating mga teachers, how to relax, how to deal with stress. Minsan nga may incidents na parang binubuli na yung teacher ng estudyante. Pero ina-emphasize talaga namin sa teacher na pagpasensyahan nyo na and really may mga coping mechanisms tayo sa ating mga teachers. Kasi minsan baka naipapasa yung stress nila doon sa estudyante. Yes. Sa estudyante naman, paano naman yung kanilang mental health din? Diba? Opo, totoo yan. Yung mental health is a very important issue at saka sa ngayon, dumadami talaga yung mga kaso ng mental health. So, importante rin, I think, ang nakikita ng ibang bansa sa kids of younger age, yung pagbabawal sa use of social media platforms o nililimita yung oras na pwedeng gamitin yung isang laptop o isang cellphone or tablet dahil pag ganun, parang yung concentration ng bata ay apektado. So sa Australia, I think, up to grade 5 yata, bawal gumamit ng mga social media at internet ng mga bata. No? So, unless related talaga sa mga klase nila. Sir, hot topic, yung controversial na anti-teenage pregnancy bill, kung saan controversial yung ilang provisions. Pero kasi di ba meron tayong tinuturo sa ating mga estudyante. Pero how does this differ from what is being taught now? At ano yung inyong pananaw dito sa isinusulong na Senate bill? Well, alam naman natin na meron na tayong sexuality education sa ating eskwelahan dahil yan ay minamandato ng ilang mga batas tulad ng Reproductive Health and Responsible Parenthood Bill, or law rather, batas na po yan, at yung HIV Prevention Act. So siguro ito ay dagdag lang, pero parang dapat related din siya doon. At sa tulad ng sinabi ng Pangulo, dapat age appropriate ang mga tinuturo. Dapat akma dun sa edad ng isang bata. Kasi kung masyadong bata, tinuro mo yan, parang ikaw ang nagtumuro sa kanya ng hindi tama. Diba? So, age appropriate at yung mga konsepto dapat naka-root sa ating kultura. Hindi siya idea ng ibang mundo o nakabase sa more Western or other non-Filipino contexts.
So, yun ang ibig sabihin ng ating Pangulo na dapat kung ano man ang ituturo natin, dapat iniisip natin sino yung mga tinuturo natin, ano yung sitwasyon ng mga pamilya dito sa ating bansa. Important to preserve the family culture and dapat conscious din tayo dun sa mga values ng ating mga bata. So, I think yun ang concern ng ating presidente. Hindi siya against sexuality education per se, pero gusto niya yung implementasyon ay hindi harmful sa mga bata. Okay, sir. Maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo dito sa amin sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Seryoso ang Department of Education na makapagbigay ng maayos at dekalidad na edukasyon ang pamahalaan para sa ating mga kabataan. Dito sa ating segment na Mission to Accomplish, Sex Honey, ano po ang gusto nyong maisakatuparan, not just this year, pero habang kayo po ay DepEd Secretary? Well, meron tayong 5-point agendas nakabase dun sa mga utos ng ating Pangulo at sinabi, definitely yung teachers dapat maginhawa at ma-improve yung quality of teaching. Dun sa learning delivery, dapat on time na yung mag-deliver ng ating mga libro, hindi na nadidelay, yung mga computers, yung mga pangangailangan, yung construction of classrooms, yung learning environment, yung binanggit nyo, wala na dapat mga bullying yan. At sinabi rin niya, sana yung mga graduates natin ng senior high school, mas maganda yung chance ang makakuha ng trabaho. So nakafocus ho tayo dyan. Para yung pangako natin na hindi na kailangan mag-college lahat ng bata, ay maisakatuparan natin. Okay, maraming salamat po sa Secretary Angara sa inyong oras para pag-usapan ang lahat ng yan dito sa Bagong Pilipinas. Thank you and good luck. Maraming salamat po.